Kinabukasan ay maagang gumising si Tita Divina. Siya ang unang umupo sa hapagkainan at nauna na rin kaming kumain ng almusal. Kakaiba ang mga tingin at ngiti niya sa akin. Hindi rin siya nagsasalita ng kung ano-ano, basta nag-good morning lang siya sa akin bago siya naupo roon. Ilang saglit pa ay bumaba na rin ang magkapatid na si Erica at Samantha. Parehong mga nagmamadali kaya naman agad ko silang pinaglagyan ng plato. Naglagay na rin ako ng kanin at ulam sa Tupperware na babaunin ni Ate Erica. Minsan kasi ay hindi siya umuwi agad dahil magla-library pa siya ng ilang oras bago umuwi ng bahay. Kaya pinagbabaon ko na lang siya ng pagkain pang tanghalian. Matapos nilang mag-almusal ay mabilis na nagsialis. Nagdadala sila ng kotse. Si Ate Erica ang nagdadrive tapos nakikisabay na lang si Samantha. Pero kapag uwian ay nauuna na madalas umuwi si Samantha, lalo na kapag ganun na nag-i-stay pa si Ate Erica sa library. Ilang linggo ang lumipas, sabi ni Ate Erica. Ma, out of town ako kasama mga kaibigan ko ha. 3 kami. Sabi naman ni Tita Divina. E di isama mo si Nestor para may bantay ka naman. Sabi naman ni Ate Erica. Ma, mag-hotel kaming 3 at kung isasama ko pa si Nestor, saan ko siya papatulugin? Hindi ko naman dadali ng kotse eh. Alangan naman na kumuha pa ako ng separate na room para sa kanya eh. Pinapakamahal ng hotel ron. Share-share nga lang kami para makatipid. E di sige, wag mo nang isama si Nestor. Sabi naman ni Samantha. Ma, doon na lang muna pala ako makikitulog ka na Lorena dahil wala naman pala si ate ng 2 araw. Anak, pwede mo bang isama si Nestor roon? 2 days kasi ako sa Laguna magstay. Doon ako mag-check ng operation nila. Kaya wala rin ako rito. Kawawa naman si Nestor kung mag-isa lang siya rito. Sabi ko naman, ayos lang po sa akin, tita, na maiwan ako mag-isa rito sa bahay. Hindi, Nestor. Samantha, isama mo na ron si Nestor kina Lorraine. Ha? Puro babae kami ron, May. Saan ko siya ilalagay? Patatabihin sa aso nila, wala naman silang extra kwarto ron. Napapuntong hininga na lang si Tita Divina, sabay sabing, ay, sige na nga. Ako na lang ang magsasama kay Nestor. Imbis na office staff ang ipapasama ko sa branch visit sa South Luzon area, ay si Nestor na lang. Nestor, maganda ka nang babaunin mong damit na pang 3 days ha? Dahil bukas tayo aalis at Saturday nang balik natin rito. Okay po, tita. Sagot ko pa. Pero ang totoo, ayoko nang ganun na sumasama pa sa kung saan-saan. Tahimik naman ang buhay ko sa bahay at napaka-easy na lang sa akin ng mga trabaho ko. Kaya ayoko nang naaalis sa comfort zone ko. Pero dahil sa utos iyon ni Tita Divina, kaya wala na akong magagawa kundi ang sumunod na lang. Kinabukasan nga noon, maaga akong nagluto para pang-almusal ng lahat. At matapos lang mag-almusal ng 2, ay agad nang umalis. Tsaka lang din kami umalis ni Tita Divina. Pagkarating sa Laguna, ay diretso kami sa isang hotel. Sabi niya sa akin, Nestor, maiwan na muna kita rito ha. Babalik ako rito mamaya kapag lunchtime na. Manood ka na lang muna ng TV, pampalipas oras. Nakakable rin naman sila rito, kaya marami ka namang mapapanood. Ayan lang sa tapat ng building ang bibisitahin ko. Kapag nagutom ka, ay kumain ka na lang. May mga pang-stocks naman tayo, pero wag kang order ng pagkain rito ha. Mahal ang pagkain sa hotel na to. Tsaka unti ang servings, kaya siguradong hindi ka mabubusog nun. Sa labas na tayo kakain mamayang lunchtime.
Ito ang susi, huwag mo tong iiwanan sa loob ha. Kapag naisipan mo lang maglakad-lakad sa labas. Okay po, tita. Wala rin naman po akong balak maglakad-lakad sa labas dahil makulimlim ang panahon. Baka po bigla pang umulan eh. Okay, sige. Maiwan na kita rito ha. Wika niya, tapos agad nang nagbihis sa mismong harapan ko ng damit na pang-opisina. Nakita ko pa siyang ngumiti noong makita niyang bigla akong tumalikod sa kanya at doon na ako tumingin sa labas ng bintana. Nakakailang kaya ang ganong pakiramdam. Iginagalang ko siya bilang tita, tapos makikita ko siyang nagbibihis. Parang hindi ko na siya nirerespeto noon. Matapos niya makapagbihis ay agad na siyang lumabas upang magpunta sa isang opisina. Pagkaalis niya ay naupo ako sa kama at naghanap ng mapapanood ko sa telebisyon. Hanggang sa mapadpad ako sa kakaibang channel. Walang ibang palabas roon kundi ang magkapareha na ginagawa ng masayang bagay na hindi pambata. Tulala ako sa aking nakikita. First time kong makapanood ng ganun at hindi ko akalain na may ganun palang channel. Titig na titig talaga ako at halos makatatlong oras na akong manood at ganun pa rin ang palabas. Ni walang palatastas ang channel na iyon. Noong magsawa na ako ay nahiga na lang ako habang nakatitig sa kisame na salamin. Nasabi ko na lang sa sarili ko, bakit kaya kailangan na may salamin ang kisame tapos sa buong gilid rin ay salamin rin? Kailangan ba talaga nakikita ang sarili mo kapag natutulog ka? Para sa akin kasi parang horror ang dating noon. Baka kasi bigla kong may makitang imahe ng ibang tao roon sa salamin. Mas lalo lang yung nakakatakot. Sunod kong naisip ay kung saan ako matutulog kinagabihan. Bakit isang kama lang ang naroon sa kwarto? Wala naman akong nakikitang mga extra foam o kahit anong pwedeng ipansapin ko sa sahig para sa sahig na ako matutulog. Hindi rin pwede na kumot lang dahil tiles ang sahig. Napakalamig noon kung isang manipis na kumot lang ang ilalagay. Sa hindi katagalan ay nakatulog na lang din ako sa pag-iisip. Nagising na lang ako noong marinig kong may nagdo-doorbell sa pintuan. Noong buksan ko iyon ay si Tita Divina iyon. Sabi niya pa, nakatulog ka? Opo. Kaya pala, kanina pa kasi ako nagdo-doorbell, hindi ka nagbubukas. Hala, sorry po tita. Hindi ko inakalang napalalim palang tulog ko. Ayos lang yan. O sige na, magbihis ka na at kakain na tayo dun sa labas. Wika niya at naupo sa kama. Kaya bumangon na ako at nagbihis. Noong makapagbihis ay bumaba na kami at nagtungo sa isang malaking kainan. Hindi naman masasabing sobrang sosyal ng dating ng kainan na iyon. Pero masasarap ang pagkain. Nag-order si tita ng isang malaking inihaw na puset, tapos liempo na inihaw rin, at nilagang bulalo na baka. Kaya naman, napalaban ako sa matinding kainan dahil sa dami ng order niya. Idagdag pa na binigyan kami ng 5 pirasong kalamansi at 3 sile, kaya patis at toyo ang 2 sawsawa na ginawa ko. Maging si tita ay naging magana rin sa pagkain. Noong makatapos ay sabi niya, grabe, nabusog ako. Masarap rin ang luto nila rito, no? Parang luto mo rin. Tsaka yung kanin nila ay maganda. Buhaghag pero hindi naman sobrang dry. Masarap kainin. Opo tita, tama ka po. Masarap nga. Sabi niya naman, di ubusin mo na lahat ng ulam. Tapos na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo nagmamadali. Kahit mga 3 PM na ako babalik sa opisina ay ayos lang naman yan.
kaunti na lang naman ang iche-check ko na mga files nila. Tapos uuwi na ako. Bukas na ulit. Okay po. Sagot ko pa at nagpatuloy na ako sa masarap na pagkain. Mabuti nga at hindi kami nagmamadali. Kaya pinagtiyagaan kong alisin ang mga laman na kumakapit sa malaking buto ng bulalong. Lalo na iyong utak sa loob. Matapos namin makakain ay bumili muna si tita ng ice cream sa isang convenience store bago bumalik sa hotel. Pagkarating sa kwarto, yung ice cream naman ang kinain namin. Tapos humiga si tita at pumikit. Ilang saglit pa ay humihilik na siya. Nagsabi na lang ako, "Ala siya, kakakain lang, natulog na agad si tita." Tiningnan ko ang orasan. Eksaktong 2:00 ng iyon ng hapon. Hindi na lang din ako nag-ingay. Lumipat ako sa upuan, malapit sa bintana, at doon ako nagmasid sa labas para naman makatulog ng mahimbing si Tita Divina. Hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan. 2:30 PM na noon. Doon na nagising si Tita Divina sa lakas ng ulan. Sabi niya pa, "Ay, ano ba yan? Ang lakas naman ng ulan. Parang ayoko na tuloy bumalik sa office." Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello Ariel. Paki-off na lang pala ng computer na ginamit ko dyan. Bukas na ako babalik. Ang pangit ng panahon eh. Tsaka narito kami sa kainan. May kausap akong ibang tao. Wika niya. Tapos tumango-tungo siya sa sagot ng kausap pero hindi ko naririnig. Pag-co-op niya ng tawag ay sabi niya, "Ayos na, dito na lang ako sa kwarto magpapahinga buong maghapon. Nakakatamad ng lumabas eh. Alika nga rito, Nestor." Wika niya tapos tumayo ako at umupo ako sa tabi niya sa kama. Maging siya ay umupo rin. "Nestor, naaalala mo bang sinabi ko sa'yo na pangalawang trabaho mo na kikita ka?" Opo tita. Pwede ka nang magsimula ngayon." Wika niya, agad nang tinawid ang kaunti naming distansya at sinimulang ipakita kung anong klaseng trabaho ang gagawin ko para sa kanya. Doon ko na iyon mas lalong naintindihan. Kaya naman, ginawa ko na ng mabuti ang trabahong kanyang pinapagawa sa akin. Kahit hindi pa malinaw sa akin kung magkano ang magiging sahod ko roon. Noong makatapos ay muli na siyang nakatulog at natulog na lang din ako. Doon na rin nasagot ang tanong ko kung saan ako matutulog. Doon pa talaga mismo sa mismong kama ni tita ako matutulog. Sa buong 2 araw na iyon ay maraming beses akong nag-perform ng aking napakahalagang duty sa kanya. Ayon pa sa kanyang paliwanag, matagal na nilang hindi ginagawa iyon ni Tito Robby kahit noong narito pa siya sa Pinas. May sakit raw kasi si Tito na naging dahilan kaya hindi na magagampanan ang obligasyon niya bilang asawa. Akala niya nga raw ay hindi niya na mararanasan ang bagay na iyon. Pero mabuti na lang daw dahil dumating ako sa buhay nila. Nasabi niya rin sa akin na sasahod rin ako ng 5,000 pesos buwan-buwan para roon. Kaya natuwa rin ako. Noong sumapit ang araw ng Sabado, ay umuwi na kami ng Maynila. After namin mag-lunch doon sa restaurant na madalas naming kainan. Pagkarating namin sa bahay ay walang pagkain. Sabi ni Tita Divina kay Erica, "Oh, bakit walang pagkain?" Sabi naman noon, "Busy ako mas sa school papers ko eh, kaya wala akong time magluto. Bumili lang kami ng lechong manok at iyon na ang inulam namin ni Samantha." Sabi naman sa akin ni Tita, "Nestor, meron tayong baka dyan na laman at meron ding bulalo. Pero yung sa may bandang binti ng baka,
Ano bang masarap na lutuin noon? Nilaga? Sabi ko naman, kayo pong bahala. Pwede po yun sa nilaga, pwede rin po sa kare-kare. Pagkarinig ko noon ay napalingon sa amin si Ate Erica. Sabi niya, Ma, gusto namin ni Samantha ng kare-kare. Sabi naman ni Tita Divina, edi yun ang lutuin mo na store. Ito ang pera Bumili ka na lang ng mga kakailanganin mong ingredients sa talipapa doon sa unahan. Tsaka wag mong kalimutan magluto ng bagoong alamang ha. Iyon ang nagdadala ng alat sa kare-kare, di ba? Oo po tita, wag po kayong mag-alala. Maraming beses na po akong nagluto nun, kaya alam na alam ko ang kailangan kong gawin. Oh, sige pala Nestor, ikaw nang bahala rito ha, at matutulog pa ako. Para pa naman sa hapunan niyang kare-kare na lulutuin mo. Okay po tita. Sagot ko pa tapos iniwan na nila ako sa sala. Pagkarating ko sa kusina ay nakita kong 2 hita lang ang bawas noong litsong manok. Tapos buo pa ang katawan. Alam ko rin naman kasi na hita lang din ang paborito ng magkapatid. Kaya kumain na muna ako at iyong litsong manok ang inulam ko. Matapos kong makakain ay lumabas na ako para bumili ng mga pangrekado ko sa lulutuing kare-kare. Kinagabihan ay masaya ang kain ng buong pamilya. Ayon pa sa kwento nila ay noon lang sila nakatikim ng ganun kasarap na kare-kare. Kaya kahit paano ay natuwa na rin ako dahil na-appreciate ang pinaghirapan kong lutuin. Matapos makakain ay nagtulong na ang magkapatid sa paghuhugas ng mga plato at paglilinis ng kusina. Doon muna ako tumambay sa may terrace sa labas. Dala ang isang malaking baso sa punong-puno ng malamig na Coke na nilagyan ko pa ng cube ice. Kaya sobrang na-enjoy ko ang lamig noon. Nang lapitan ako roon ni Tita Divina, sabi niya sa akin, Nestor, kailangan ko ang serbisyo mo mamaya Puntahan mo ako sa kwarto ng mga 10 PM Tulog na noon ang 2. Okay po tita. Maiksing sagot ko pa. Tapos iniwan niya na ako. Napatagal ang pagmumuni-muni ko sa labas. Noong pumasok ako sa loob ng bahay ay tahimik na. Wala na ang magkapatid. Maging si Tita Divina ay umakyat na rin. Kaya naman, naligo muna ako at naganda ng sarili ko sa kwarto. Pagsapit ng 10 PM ay nagpabango na ako at nagbihis ng maluwag na damit. Tsaka ako umakyat sa kwarto ni tita. Naabutan ko siyang may hawak na wine glass na may lamang wine. Nakatanaw siya sa labas ng bintana. Ngumiti siya ng matamis sa akin, sabay sabing, "Ito ang sobre. Narito ang sahod mo para sa 2 trabaho." Lumapit ako roon at tiningnan ang laman ng sobre. May laman iyong 10,000 pesos. Tapos sabi niya, sige na, simulan mo na yung trabaho mo para makatulog ako ng maaga at mahingbeng. Kaya naman, nagsimula na akong magtrabaho. Noong makatapos ay agad na rin akong bumaba para makapagpahinga na ng matiwasay si tita. Tuwang-tuwa ako dahil mukhang mas mabilis akong makakaipon kung 2 ang trabaho ko. Pagkababa ko ay tumambay pa ako ng ilang saglit nang muli akong makaramdam ng gutom. Kaya nagtungo ako sa kusina at muling kumain. Tsaka ako nagpahinga ng 15 minutes. Tsaka na ako natulog. Sa buong buwan na yon ay halos gabi-gabi ang pagtatrabaho ko sa kwarto ni Tita Divina. Pero noong sumunod na buwan ay natigil. Dahil may mandate raw sa kanya ang opisina nila na doon muna siya mag-office na 1-2 buwan sa Lucena City.
May bagong bukas silang branches roon at kailangan niyang i-monitor ang operations hanggang sa mahasa na ang mga staff at officers na naroon. Kaya focus na ulit ako sa pagsisilbi sa magkapatid bilang tagaluto ng pagkain nila sa araw-araw. Isang araw noon after namin mag-lunch ay sabi ni Samantha, "Ate, mag-movie night kami ng mga pinsan natin. Gusto mong sumama?" Sabi naman ni Erica, "Hindi ako pwede bunso. May individual thesis ako eh. Ito si Nestor isama mo." Bakit ko pa yan isasama eh? Puro lang naman kami babae ron. Ay nako, bahala ka magpaalam kay Mama Bunso. Basta ako hindi kita pinapayagan kung hindi mo isasama si Nestor ha. Sabi naman ni Samantha, "Ano ba yan? Para naman akong grade 5 na may kasama pang bantay." Tapos kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. "Hello Lorraine, hindi ako pinapayagan ni ate kung hindi ko isasama si Nestor. Doon na lang tayo kay na Natalie mag-slumber party para may isang kwarto na pwede kay Nestor." Sabi naman noong nasa kabilang linya, "No problem Cassie, para makilala din namin si Nestor." "Okay, sige, whatever." Sagot naman ni Samantha tapos pinatay na ang tawag. Kinabukasan, araw ng Sabado, pasado 5:00 ng hapon ay umalis na kami ng bahay. Dala namin ang kotse nila. Marunong din kasi mag-drive si Samantha, kaya pwede talaga siyang gumala sa kung saan-saan nadala ang sasakyan. Isa pang mayamang subdivision rin ang aming pinuntahan. Tapos bumusina siya ng 3 beses pagkahinto namin sa isang malaking gate. Noong magbukas iyon ay 2 magagandang dalaga ang naroon. Tapos ipinasok na ni Samantha ang sasakyan sa loob ng compound. Sabi niya pagkabukas ng bintana, "Sila auntie umalis na ba? Umalis si na mami and daddy eh." Pagkababa namin ng sasakyan ay sabi ni Samantha, "Cousins, ito si Nestor, boy namin sa bahay. Nestor, ito naman si na Lorraine at Natalie. Mga first cousin ko yan." Sabi ko naman, "Hello sa inyong..." Hindi sumagot ang dalawa pero nakangiti sila pareho. Sabi naman noon kay Samantha, "Cousin, parang kabaliktad na naman ng mga sinabi mo sa amin na itsura ni Nestor. Sabi mo, maitim, mataba at pangit. Macho naman to. Walang tiyan at malaki ang braso. Maputi rin at matangos pang ilong oh." Sabi naman ni Samantha, "Naku, wag na si Nestor ang pag-usapan natin. Baka nakakalimutan nyo na boy helper namin siya sa bahay ah." Sabi naman noong Lorraine, "Pakisabi kasin kina Tito Robby na kapag ayaw niya na kay Nestor, sa amin na lang ha. Wala kaming mahanap na hunk na boy helper eh." "Tse, ewan ko sa'yo." Sagot pa ni Samantha at nauna na sa pagpasok sa bahay. Yung dalagang si Natalie naman ay humawak sa braso ko sabay sabing, "Tara na sa loob, Nestor. Huwag mong pansinin ang mga pinagsasabi niyang si Samantha. Ganyan talaga ang ugali niyan. Parang palaging galit sa mundo at madalas may toyo sa utak." Wika noon sabay tawa. Pagkarating sa loob ay nanatili lang ako sa sala. Tapos tinawag naman ako ni Lorraine. "Tara na Nestor, mag-dinner na tayo. Sana magustuhan mo ang ulam ah. Ako lang ang nagluto nito. Balita ko kasi na masarap ka raw magluto," sabi ni Samantha. Sabi ko naman, Hindi naman masyado. Saktong magkakain lang din." Tapos umupo na ako sa dining area at magkakasabay na kaming naghapunan. Kung ano-anong pinag-uusapan nila. Mga topic na pang babae, kaya tahimik lang ako at nakatitig lang palagi sa plato ko.
Noong matapos akong kumain, ay doon lang ako nakatambay sa may salam. Ilang sandali pa ay may nag-doorbell na. Sabi ni Natalie, "Ako na magbubukas ng gate. Tara na store, samahan mo ako. Delivery ng pagkain niya na order ko." Pagkarating nga namin sa may gate, ay delivery boy ang naroon. 4 na magkakaibang flavor ng pizza. Charlie Chan na pasta at buffalo wings ang mga yon. Matapos yung bayaran ay dinala na namin iyon sa loob. Tapos sabi ni Natalie, "Ano, akit na tayo?" "Okay, let's go." Sagot pa ni Samantha. Sabi naman ni Lorraine, "Magsikuha lang tayo ng kanya-kanya nating food, tapos dali natin sa taas. Iiwanan lang natin ng iba dito sa baba para kapag gusto ni Nestor ay makakakuha pa siya." Okay, sige." Pagsang-ayon naman ni Natalie. "Nestor, gusto mo bang kumuha?" Tanong pa ni Lorraine. Sabi ko naman, mamaya na lang siguro, busog pa ako eh." "Alright, kuha ka na lang mamaya kapag gusto mo na. Pero for the meantime, doon ka muna sa kwarto ng kuya ko tumambay. Wala naman siya eh, nasa abroad. Diyan talaga namin pinapatulog ang mga bisita namin." Umakyat na nga kami tapos pumasok ako sa isang kwarto sa dulo. Sa kabilang dulo naman daw sila dahil iyong sa gitna ay sa parents ni Natalie. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay naupo lang ako sa may upuan malapit sa bintana. Busog pa rin kasi ako noon kaya wala pa akong ganang banatan ang mga pagkain sa baba. Nakita kong may libro na nakasalansan roon kaya kumuha na lang ako at nagbasa. Mga novel pala iyon. Makalipas ang 2 oras ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya naman humiga na ako sa kamang naroon at nagmuni-muni. Hanggang sa bumukas ang pintuan. Si Lorraine ang pumasok. Sabi niya, "Nestor, meron sana akong gustong sabihin at gawin sa'yo. Kaso hindi ko alam kung paano sasabihin in words na hindi magiging awkward pakinggan. Siguro gagawin ko na lang tapos kapag hindi mo ako itinulak, ibig sabihin okay sa'yo yun." Wika niya tapos dahan-dahang lumapit sa akin at tinawid ang aming distansya. Doon ko na naintindihan ang gusto niya. Gusto niyang may gawin kaming kakaiba, kaya hinayaan ko na rin at sinabayan. Makikitang masaya siya sa ginagawa namin at excited rin. Noong makatapos ay sabi niya, "Nestor, salamat ha. Mabuti at mabait ka pala. Eto, pasasalamat ko sa'yo." Wika niya sabay lapag ng pera sa maliit na lamesa. Tsaka lumabas na ng kwarto. Noong wala na siya ay tinignan ko kung magkano. 3,000 pesos iyon. Napasabi na lang ako sa sarili ko, "Ano nang nangyari sa mundo ko? May bayad na palang ganong serbisyo ko ngayon. Ang swerte ko naman. Magagandang dalaga na anak ng mayayaman pang mga nagbabayad sa akin." Dahil sa nagtrabaho nga ako, kaya nakaramdam ako ng gutom, kaya naisipan ko nang bumaba para kumain. Pagkarating sa baba ay kumuha ako ng 4 na malalaking slice ng pizza. Tapos siguro 2 platito noong Charlie Chan na pasta. Tapos 6 na pirasong buffalo wings. Dinala ko rin ang isang 1.5 na soft drinks mula sa ref. Marami naman kasing soft drinks roon. Kaya isa na ang kinuha ko. Pagkarating ko sa kwarto ay pinanatan ko na ng kain. Wala akong dapat kahiyaan dahil mag-isa lang naman ako sa kwartong iyon.
Maririnig rin mula sa kwarto sa tulo ang malalakas na tunog ng speaker. Nanonood nga sila ng movie. Matapos kong makakain ay bumaba ako at kumuha naman ng isang malaking baso ng ice cream. Nabondan talaga ako sa kabusugan. Naisipan kong mag-on ng stereo para marelax ako doon sa loob ng kwarto. Katamtaman lang ang lakas noon para antukin na rin ako. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa noong librong sinimulan kong basahin. Maganda kasi ang kwento. Makalipas siguro ang 1 oras ay inaantok na ako. Noong mapatingin naman ako sa relo sa dingding ay 12:00 na ng madaling araw. Kaya ibinaba ko na ang libro at tumiga na sa kama. Ilang saglit pa ay muling bumukas ang pinto. Si Natalie naman ang pumasok. Sabi niya, "Nestor, ayos lang ba na ako rin? Tapos na raw si Lorraine eh." Sabi ko naman, "Oo, walang problema." Kaya nagsimula na siyang kumilos. Ako naman ay nagtrabaho rin. Hindi rin naman ako lugi sa aking pagtatrabaho dahil nagbayad naman si Lorraine, tapos marami rin naman akong kinain. Noong makatapos ay naglapag rin siya ng pera sa lamesa. Tapos sabi niya, "Doon na lang pala ako matutulog sa kwarto ko para makapagpahinga ka ng mahimbing rito." Tapos lumabas na ng kwarto. Kinuha ko ulit ang pera sa lamesa. 5,000 pesos iyon. Napangiti na lang ako at napasabing, "Kakaiba talagang trip ng mga mayayamang babaeng to." Tapos natulog na ako. Inisip ko nga kung pati ba si Samantha ay makikisabay sa trip ng mga pinsan niya. Pero hindi naman siya pumunta sa kwarto sa buong magdamag na iyon hanggang sa nakatulog na lang din ako. Ayun my loves, awat na muna tayo konti ha. Pero huwag kayong bibitaw dahil napakaraming surprise sa kwentong ito na hindi akalaing ganun ang mangyayari. Samahan niyo ako sa karugtong nito ha. Siguraduhin kong may susunod natin sa hindi katagalan. Salamat sa pakikinig my loves ha. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindot na sa subscribe button dahil marami pa akong kwentong i-upload dito na check na magugustuhan mo. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye!